Magandang araw! Sa ating mga nakaraang video, ipinakita natin kung paano magpalit ng pad at rotor. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang tungkol sa pag-break-in ng mga ito. Kapag tayo ay nagpalit ng bagong brake pad o rotor, maaari tayong manibago dito sa ating unang paggamit. Maaaring mapansin natin na tila mahina ito. Di naman kaya ay parang hindi ito consistent o may delay sa pagkapit ng preno. Ito ay dahil kailangan pang sumailalim sa break-in period ng ating mga rotor at pad. Prosesong ito ay tinatawag ding pag-bed-in. Mabilis na gawain lamang ito. Wala pang 30 minuto ay matatapos na natin ito. Sa ating video, ipapakita natin ang proseso ng pag-bed-in. Ang mga hakbang na ipapakita natin ay applicable sa lahat ng klase ng bisikleta na gumagamit ng disc brakes. Kung hindi pa natin nabe-break-in ang ating preno, para sa ating kaligtasan ay dapat alalay muna tayo sa ating pagbibisikleta. Iwasan din muna natin ang biglaang pagpreno. Ang pag-bed-in ay ang intentional at controlled na pagkaskas ng rotor at brake pad. Sa prosesong ito, inaalis natin ang topmost surface ng pad para mailipat at madeposito sa braking surface ng rotor. Pag nagawa natin ito ng tama, mas magiging malakas, consistent, at tahimik ang ating mga preno. Pwede nating gawin ang pag-bed-in pagkatapos mismo ikabit ang bagong rotor o pad. Pero bilang paalala, ay dapat gamay na natin ang handling ng ating bisikleta kung ito ay ating gagawin, para maiwasan ang anumang sakuna. Maganda ding gawin ito sa lugar na konti lang ang mga tao o sasakyan. Ang goal natin sa pag-bed-in ay ang pantay at even na pag-distribute ng pad material sa rotor. Padyak natin ang bike hanggang 15 to 20 kph o katamtamang bilis lamang. Pagkatapos ay pigain natin ng dahan-dahan ang brake lever hanggang sa bumagal tayo sa 3 to 5 kph o walking pace. Iwasan natin ang biglang pagpiga ng preno na magreresulta sa paglalak ng brakes. Maaari kasing magresulta ito sa hindi even na pad material sa rotor. Mula sa walking speed, pumadyak ulit tayo para makagain ng bilis at muling pumreno hanggang bumalik sa 3 to 5 kph. Ulitin lang natin ang proseso na ito ng 15 hanggang 20 beses. Mararamdaman natin na nag-improve na ang performance ng ating preno. Pagkatapos ay hayaan muna nating lumamig ang mga pad at preno para makasettle ang mga material sa rotor. Tapos na ang ating pag-bed-in. Ready na ulit ang bike natin na sumabak sa ride. Kung na-miss ninyo ang video natin tungkol sa pag-install ng bagong pad at rotor, nasa description ang mga link para dito. Kung mayroon kayong natutunan o di kaya ay nagustuhan ninyo ang inyong napanood, sana po ay i-like ninyo ang video. At kung hindi pa, mag-subscribe na rin kayo sa aming channel. Malaking tulong ito para makagawa pa tayo ng ganitong video sa susunod. Maraming salamat!